we're just people pleasers. We don't, we don't like complaining. We don't like talking about our hardships or anything. Everything has to be happy and pleasant at all times. And that's just not the way the world works. Hindi na raw sikat si Liza Soberano. Maraming nagsasabi na ang dating reyna ng love team at isa sa pinakamalaking bituin ng Pilipinas ay tila nawawala sa spotlight. Ang dahilan, malaki na raw ang pinagbago niya sa sarili. Mas madalas na siyang nakikita sa ibang bansa, mas pinili niya ang Amerika kaysa sa dati niyang mundo sa showbiz sa Pilipinas. Ipinanganak bilang Hope Elizabeth Soberano noong January 4, 1998 sa Santa Clara, California. Si Liza ay anak ng isang Pilipino mula Pangasinan at isang Amerikana. Sa murang edad, naranasan niya na ang hirap ng buhay. Pagkatapos maghiwalay ang kanyang mga magulang, pinalaki siya ng kanyang paternal grandparents sa Visalia, California. Sa murang edad, natutunan niyang maging independent, resilient at matapang, mga katangian na magpapalakas sa kanyang pagpasok sa showbiz. Noong 2008, sa edad na 10, lumipat si Liza sa Pilipinas upang makasama ang kanyang ama. Sa simula, mahirap ang adjustment, iba ang kultura, iba ang wika, at marami siyang kailangang baguhin sa kanyang lifestyle. Ngunit mabilis siyang nakapag-adapt at sa edad na 13, nadiskubre siya ng talent scout sa social media. Mula rito, dinala siya kay OG Diaz na nagsilbing mentor at manager sa mga unang taon niya sa showbiz. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Ang unang malaking pagkakataon ni Liza ay noong 2013 nang mapabilang siya sa pelikulang She's the One. Ngunit ang tunay na breakout niya ay dumating sa teleseryeng Forevermore noong 2014 kasama si Enrique Hill. Ano pa ba ang gusto mo? Sabihin mo sa akin na mahal mo ako. Na mahal mo uli ako. Na tayong dalawa na lang uli. Hindi ko kaya. Hindi ko na kaya. Putya naman, Agnes! Sino kaya mo mahalin? Ito? Oo. Ano mo, Agnes? Sana pinatay mo na lang ako eh. Dito niya napatunayan na kaya niyang humatak ng milyon-milyong puso ng mga Pilipino. Ang tambalang Lisquen ay agad na naging iconic. Sa loob ng halos 8 taon, bawat proyekto nila ay inaabangan, mula sa teleserye hanggang sa mga pelikula, endorsements at concerts. Ang relasyon nila ni Liza at Enrique ay nagsimula sa set ng Forevermore. Ayon kay Liza, una siyang nakita ni Enrique sa isang dressing room at binati siya nito ng simpleng hi. Bagamat nahihiya siya noon, unti-unti silang naging magkaibigan at sa paglipas ng mga buwan, lumago ang kanilang damdamin. Naging opisyal ang kanilang relasyon noong Oktubre 2014. Sa umpisa, maraming challenges ang kanilang pinagdaanan. Si Liza ay 17 pa lamang nang magsimula ang relasyon nila, kaya mahigpit ang batas at limitasyon sa kanyang buhay pagdating sa paglabas at pakikipag-date. Ngunit sinabi niya noon, pinaglaban niya ang kanilang relasyon at para sa kanya hindi lang ito simpleng teen romance. Sa mga sumunod na taon, naging inspirasyon ang kanilang tambalan hindi lang sa fans kundi pati sa industriya. Nagkaroon sila ng mga blockbuster shows at pelikula tulad ng Just the Way You Are, Every Day I Love You at Alone Together. Ang tambalan nila ay naging simbolo ng sweet, relatable and genuine love story sa Philippine showbiz. Ngunit tulad ng maraming relasyon, dumating din ang hamon. Ayon kay Liza, habang lumalaki sila at nagbabago ang priorities, unti-unti silang nag-grow apart. Noong Oktubre 2022, nagdesisyon silang maghiwalay. Para sa marami, sorpresa ito dahil halos 3 taon silang nanatiling tahimik tungkol sa kanilang breakup. Ayon kay Liza, pinili nilang panatilihing pribado ang balita upang protektahan ang isa't isa at ang kanilang mga fans. Sa isang podcast noong Agosto 2025, inilarawan ni Liza ang breakup bilang beautiful breakup. Nagkaroon pa rin ng respeto at pagmamahalan sa isa't isa, ngunit kailangan nilang sundin ang kani-kanilang landas. You were just a dream that I once knew.
I never thought I would be right for you. I just Matapos ang breakup, maraming haka-haka ang lumabas tungkol sa kanilang dating tambalan. Habang si Enrique ay nagpatuloy sa kanyang showbiz career sa Pilipinas, sumali sa mga bagong proyekto at muling binuksan ang kanyang puso sa pag-ibig, si Liza naman ay tumutok sa kanyang Hollywood career at personal growth sa Amerika. Kahit hindi na sila magkasintahan, nananatili silang magkaibigan. Maraming fans ang humanga sa maturity ng kanilang desisyon at sa paraan ng kanilang paghihiwalay. Noong 2024, nag-debut si Liza sa pelikulang Lisa Frankenstein sa Hollywood. Ang performance niya ay agad napansin ng mga kritiko bilang scene-stealing at maraming nagsabing may potential siyang maging international star. Hindi naglaon. Nakakuha siya ng lead voice role sa DreamWorks animation film na Forgotten Island, na lalabas sa September 2026. Ang mga proyekto sa Hollywood ang nagbigay sa kanya ng bagong imahe, isang independent, bold, at globally competitive na artista. Hindi rin nakaligtas si Liza sa mga kontrobersya. Noong 2025, inilantad niya sa documentary podcast na Can I Come In ang kanyang mga pinagdaanang trauma nung bata pa siya sa Amerika. Ibinahagi niya ang pisikal at emosyonal na pang-aabuso mula sa foster parent at dating boyfriend ng kanyang ina. Maraming humanga sa kanyang katapangan, ngunit may ilan ding nagsabing ginagamit niya ang kwento upang makakuha ng simpatya. My mom sadly had like a really bad addiction to crystal meth. And my dad, he was a chemist, among many other things. And so they were kind of like this Bonnie and Clyde duo, not really thinking about the consequences for me. Nagkaroon rin ng tensyon sa dati niyang management, lalo na kay Ogie Diaz. He's calling me ungrateful when he knows very well how grateful I was to ABS-CBN na kahit wala akong kontrata sa kanila, I was doing so much work for them. I was supporting them. Nung na-shutdown yung ABS-CBN, I was one of the artists that rallied alongside them because I didn't think it was fair na mangyari yun sa lahat ng employees nila na nakakasama ko sa taping every day. I didn't think it was fair for them to lose their jobs. He knew how grateful and thankful I was to everyone. And siya po mismo nagsabi, masunurin ako, mabait ako na bata. So, why is he trying to say things to make people turn against me? Maraming Pilipino rin ang nasaktan nang sabihin niya na ang love team culture sa bansa ay nakakasakal sa paglago ng isang artista. Para sa ilan, tila hindi siya nagpapasalamat sa industriya, ngunit para kay Liza, ito ay hakbang para sa personal at professional growth. Mas pinili niyang ilaan ang kanyang oras sa Amerika, mas malapit sa pamilya, at sa mga proyekto kung saan may boses siya sa kanyang creative choices. Ngayong 2026, mas madalas na siyang nakikita sa Amerika, sa Los Angeles, at sa iba't ibang international events. Aktibo siya sa fashion, sa mga high-profile brand launches, at patuloy na lumalakas ang kanyang presensya bilang influencer. Madalas siyang makitaan sa mga party ng Vanity Fair, mga fashion show sa New York at Singapore, at sa mga photo shoots ng prestihiyosong international magazines. Maraming media ang nagsasabi na bagamat hindi na siya kasing sikat sa Pilipinas gaya ng dati, nakikilala siya sa ibang bansa bilang isang rising star. Bukod sa kanyang karera, ginagamit ni Liza ang platform niya upang magsulong ng advokasya tulad ng karapatan ng mga bata at kababaihan sa ilalim ng Save the Children Philippines. Ipinapakita niya na hindi lang sa showbiz at fashion nagtatapos ang kanyang impluwensya. Ginagamit niya rin ito upang magbigay inspirasyon sa iba. Sa kanyang lifestyle, makikita rin na nagbago ang kanyang priorities. Mas pinili niyang manatili sa Los Angeles, bumili ng sariling kondo at i-manage ang kanyang oras sa pagitan ng auditions, proyekto at pamilya. Ang dating buhay na puno ng malalaking fan events at taping schedules sa Pilipinas ay napalitan ng mas independent at privatized na routine. Ngunit hindi nawawala ang kanyang dedication sa trabaho. Ang pagbabagong ito ni Liza ay patunay na minsan, para sa sariling paglago kailangan mong pumili ng ibang landas, kahit pa ang ibig sabihin nito ay lumayo sa mga bagay at tao na dati na naging sentro ng iyong buhay. Mula sa batang aktres at love team queen ng Pilipinas, ngayon siya ay isang independent artist, voice actress, fashion icon
at international influencer. Sa huli, ang kwento ni Liza Soberano ay hindi tungkol sa pagkawala ng kasikatan, kundi tungkol sa pagtatakda ng sariling landas at pagtuklas ng sarili. Ipinapakita niya na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng followers o fans, kundi sa tapang na sundin ang sariling pangarap at lumabas sa comfort zone, kahit na ang ibig sabihin nito ay iwan ang mundo na kilala ka.